Gusto ko lang mag-share ng isang verse. In the First Chronicles 16, chapter 16, verse 8 to 11. Give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nations what He has done. Sing to Him, sing praise to Him, tell of all His wonderful acts. Glory in His holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. Amen. Amen, amen, amen.
Lord Jesus, you are worthy of all honor and praise. Help us to love as you do and to act wisely so that others will be drawn to your salvation and hope. May we build each other up and encourage each other today as we give you all the glory in Jesus Christ's mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. A reading from the book of Psalm, chapter 23, verses 1 to 6. A psalm of David. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in a green pasture. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare the table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. My God, bless the reading of his word. Amen.
namin sa pastor ngayon. Pero next week nandito na sila. Dito na po sila. Maraming salamat sa inyong presensya mga kapatid. Pag kayo, sila na kayo. 10, 11, 12, 15, praise the Lord. Ang dami, Pastor. Ha? Ang dami. Ang dami natin, more than one. Yes, more than two. Amen, hallelujah. Hindi ko malimutan yung mga kapatid, yung unang preaching ko doon sa Biliran. Hindi ko malimutan yun. Meron akong 15 upuan, ang laki nagpapakinig si Ope lang. Tapos, nakabarong ako, talaga, sigaw ko ng sigaw, preaching ako doon. Upuan lang ang kasama ko sa Ope. Kasi isang maghihilot. Meron maghihilot doon. Nagpahilot siya. Pero hindi nagtagal mga kapatid, napuno yung simbahan. At sa awa ng Panginoon hanggang ngayon, tumayo yung simbahan. Salamat sa Panginoon. Hindi ito ating gawain eh. Sabi niya, I will build my church. Amen? And the gates of hell shall not prevail against it. Ano ba yung binasa natin kapatid? Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Amen? Itong Psalms chapter 23, mga kapatid, tayo ngayon nasa bagong taon. Amen? Bagong taon na rin ako, mayroon tayong bagong pangunawa, bagong consciousness. Kasi kung ang ating pangunawa ay yung dati pa rin pangunawa, wala tayong patutunguhan doon, mga kapatid. Of course, we believe na we are in a journey right now. But to those people who have not eyes of the Spirit, ang kanilang journey magtatapos doon sa cataclysmic event na sinasabi ng mga pastor. Ang journey ng tao ay magtapos doon sa wasak, sira, kamatayan, kadiliman, mga kapatid. Sapagkat yung mga gloom and doom preacher ngayon, nagtuturo sila ng sanlibutan ay wawasakin ng Panginoon, doon magtatapos ang tao. Kaya kung wala kang bagong consciousness, yung pangunawa, sa pangilalim ng pangunawa mo mga kapatid, hallelujah, yung panghuling yugto ng buhay ng tao magtatapos doon sa kawalan. Amen? Pero mali po yun. Sapagkat buhay ang ating Panginoon na nagsimula ng itong lahat. We are in a journey right now leading to the beginning. Ayaw ko kung malawalo ako. Ang journey natin, kung mayroon na tayong mata sa Espiritu, is leading towards the beginning. Sapagkat we believe and we have eyes to see, mga kapatid, na ang simulan ng lahat ay ang Diyos. Amen? Walang bagay na dumating sa mundong ito na hindi nagsimula sa Diyos. So, kung ating i-apply yung sinabi ng Scripture that I am the Alpha and the Omega, I am the beginning and I am the ending, so yung beginning, yun din ang ending. Amen? Ang ating panghuli, ang ating pangtapos ay doon magpabalik sa umpisa. Amen po, nakunawaan niyo ako? Sapagkat ang tao ay nakumpisa sa Diyos. Applying that verse, mga kapatid, that I am the Alpha and the Omega, Christ is the beginning of all things. And of course, is the ending of all things. Sapagkat kanya ito. Ang sabi sa Romans chapter 11, verse 36, for by Him, through Him, and to Him are all things. Amen po ba? Kaya kung may mata tayo sa Espiritu, hindi pala magtatapos itong lahat sa kawalan. Of course, mayroong ending. But we have another understanding of this ending, mga kapatid. Kung understanding ng mga pastor, ang end ng lahat ng bagay ay kawasakan ng lahat ng bagay. Sapagkat mga hulog na yung mga bituin, nakarinig ba kayo gano'n? Narinig ba niyo yun? Yung preaching niyo? Na itong sanlibutan ito yung wawasakin ng Panginoon at yung araw at buwan at bituin ay babagsak dito sa libutan. Ano yun na mga kapatid, na ang araw ay malaki pa kasi sa libutan. Paano yan? Babagsak ang araw dito sa libutan ito? Nang sanlibutan ay napakaliit compare sa araw mga kapatid. Magbagsakan mayroong mga bituin, mas malaki pa sa sanlibutan. So kung totoo yung kanyang sinabi, interpreting the book of Revelation literally. At sinabi sa Biblia, mga kapatid, we are able ministers, ministering not the letter of the word, but ministering the spirit of the word. Amen po ba? At mostly ngayon sa ating narinig, all are literal. Kaya nga magtatapos ang lahat ng bagay sa kawalan, sa kawasakan, sa kamatayan, sa kadiliman.
Hallelujah! Magtatagumpay si Satanas, magtatagumpay ang kasalanan. Manatili si Satanas dito sa libutan ito. But that is not true. Hindi po, kapatid. Kaya nga, iba ang ating sinisigaw. Kasi trend ngayon ng church, iba talaga mga kapatid. Hindi pwedeng pagsamahin ang dati at ang bago. Di ba? Mayroon siyang parable doon sa gospel. Huwag nating ilagay ang bagong alak doon sa lumang sisidlan. Sapagkat pag ilagay yung bagong alak, mga kapatid, yung fermentation ng bagong alak na yun, napakalakas. Pag ilagay sa dating sisidlan, wawasak ang dating sisidlan. Kailangan ilagay yung bagong alak. And this is a bagong alak na ating napakinggan ngayon. Sa totoo lang, mga kapatid, you cannot hear this kind of message in the old book. Wala. Karamihan natin mapakinggan doon, lifting our physical. Pagpapala, puro money, puro pagpapala, mga kapatid. Hallelujah. So ang ating motivation going to church is to be blessed. To really know we are blessed by God. Ibig mo ba, pinagpala natin ng Diyos. Napakaralan natin yung pagbibigay last Sunday, mga kapatid. Napatawa ko doon, pagbibigay. Kasi sandali lang. Yung pagbibigay kasi, ang motivation mga pastor, give, and you will be blessed. Magbigay ka at ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Kaya sabi niya, magbigay ka ng marami para pagpalain ka ng Panginoon ng marami rin. Totoo naman yun. Pero kung ating tingnan yung Biblia, hindi ka makapagbigay kung hindi ka nakatanggap ng pagpapala sa Diyos. Pinagpala ka muna ng Panginoon bago ka makapagbigay. So yung binigay mo para sa Panginoon, kaya din yun. Hallelujah! Wala kang may bigay sa Diyos, mga kapatid na iyo, sapagkat wala kang natanggap sa libutan ito na hindi galing sa Diyos. We must be blessed first before giving. And that's the principle laid out doon sa Genesis chapter 14. Abraham gave the 10th part of the spoils, mga kapatid. But before that, Abraham was blessed by Melchizedek. So the blessing comes first. Bago siya nagbigay ng kasampung bahagi, pinagpala mo na siya ng Melchizedek. Hallelujah! Kaya baliktad yung ating natanggap, mga kapatid. Kaya sinabi ko sa inyo, hindi mo mapakinggan itong klaseng mensahe nito. Pumasok na kayo sa lahat ng churches. Pumasok na kayo. Hindi natin sinabi mo magaling tayo. Pero iba kasi mensahe nito eh. Parang kung baka yun ang flow doon, tayo sumalungat sa flow. Kaya maraming hindi nakakaunawa sa atin. Napakaraming pastor, mga kapatid na, hallelujah. Yung una natin gawain, yung itong sinimulan ng gawain ito, kasama ka ba doon, bro? Brother Rodwin? Baka tayo doon sa, magpa-register sana tayo, kasama ka doon? Hindi. Hindi ka kasama. Ano narinig ko yung nangyari? Magpa-register sana tayo sa gawain ito. Kasi gusto natin na maging legal ang lahat. Wala tayong ibang gawin, kundi magpasakop, magpa-umbrella ng mga organisasyon dito na nandyan na, established na. Kaya may kausap kami pastor, hindi natin pangalanan ng pastor. Pilipino rin. Alam mong iba sa inyo ay nakakilala sa pastor na. Pero we will not be naming names dito sa ating ano. Pumunta kami doon. Ako, si Pastora, Sister Opel, pumunta doon. Pagdating doon, hiningan kagad tayo ng financial statement. Magkano ang income na si Jesus? Kasi nangingisang kagad ng pusito. Ma-register na tayo, pero kailangan ma-attain natin yung makaabot tayo doon sa hiningi nilang amount na we must give monthly doon sa organization na yun. Sa halip na tulungan tayo, dahil pag-umpisa pa lang natin, alam nila na nag-umpisa pa lang tayo, hindi din kayang magbigay ng ganong klaseng amount, mga kapatid. Kaya, sinabi ko sa inyo, kasi ngayon, ang gawain ngayon, sa totoo lang, it's all about money. Pera talaga. Pera talaga. Sad to say, mga kapatid. At yun ang lang patayan na ikaw ay nasa tamang pagtuturo.
kung ikaw ay blessed financially. Pero si Paul sabi ni Pablo, naranasan kong maghikahos. Naranasan kong wala talaga. Pero naniniwala ako sa Diyos na aking pinaglingkuran na kaya ibigay niya kung anong pangangailangan ko. Amen. Pero naranasan ni Pablo naghikahos siya, mga kapatid. Naranasan din niya na maging abundance siya. Sa lahat ng bagay, in abundance or in need, sabi ni Paul, I trust the Lord. He can do all things. Magawa niya ang lahat ng bagay dahil sa Panginoon. Now, ang ating ngayon, Psalms chapter 23. Ang hindi alam ng tao, maraming hindi alam ito, mga kapatid, Psalm 23. Ang akala ng mga mananampalataya, this is good only for us, for all Christians. You know what? Hindi. Ito ay para sa lahat. Sapagat ang ating Panginoon ay may-ari sa lahat ng kaluluwa sa mundo ito. Amen? Kung makikita natin yung, alam mong aware kayo doon sa parables, mga kapatid, yung talinghaga doon sa gospel, particular sa Book of Luke, doon sa chapter 15. Mayroon doong 100 tupa at mayroong 1 tupang nawala. Amen po, narinig niyo yung parables na? Kung wala kayong hindi pa niyo narinig, basahin niyo yung Lucas, Kapitulo 15, mga kapatid. Nandoon yung istorya niyo. At yung isang nawawala doon, meron mo isa ang nawawala. Sa kanyang 100, iniwan niya yung 99 ships, mga kapatid, upang hanapin lamang ang wala. At alam niyo po ba, yung nawawala niyo, nakita yung lahat? Lahat ng tao ay nawala. We all fall short from the glory of God. None is righteous, not even one. Amen po ba? So yung nawala na yun, representation lang sa lahat ng tao. Sabagat lahat ng tao, whether we believe it or not, mga kapatid, kung ano nga ito at hindi, yun ang katotohanan, mga kapatid. Itong journey na ito ng buhay, hallelujah, tayong lahat ay, hallelujah, palayo tayo sa Diyos. Hallelujah. At yung isa doon ay representation naman sa lahat. Mayroon din doon isang prodigal son. Amen? Nandoon yung doon sa Luke chapter 15. Nandoon yung lost coin, nandoon yung lost sheep, nandoon yung prodigal son, nandoon sa chapter 15 na yun sa Luke, mga kapatid. Kung mayroon kayong panahon, basahin niyo yun. At yung prodigal son, yung walang ibang pinapatukulan nun. Sino ba talaga? Pulis Adan. At lahat ng mga descendants na Edom, mga kapatid, tayo yung prodigal sa harapan ng Panginoon. Amen? Walang isa. Kaya kung ating i-apply itong Psalm chapter 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ang ating pastor. Praise the Lord sa mga taong nakakaunawa na nito. Yung mga taong bukas na kanang espiritu, yung mga taong nakaranas ng bagong kapanakan. Sapagkat sa totoo lang, mga kapatid, unless a man shall be born again, he cannot understand. Kaya nga, maliwanag ni John chapter 3, unless a man be born again, hindi ito relihiyon, kundi ito isang living experience, kapatid. Isang buhay na experience yan. Lahat ay pula, lahat ay bingi, lahat ay patay sa harapan ng Panginoon. Kaya needed talaga. Kumbaga, kinakailangan ng tao ay may panganak muli doon sa umpisa. Kaya nga, you must be born again. May panganak ka sa umpisa. Our journey is leading towards the beginning, kapatid. Sapagkat yun yung totoo natin. Nalimutan na natin kung sino tayo. Harinawa itong bagong taon na mayroong bagong consciousness ang bawat isa sa atin, mga kapatid. At kinakailangan niya maranasan mo yung bagong kapanganakan sa pamamagitan sa salita ng Diyos. Wala nang iba. Wala nang iba, mga kapatid. Kasi hindi mo munawaan mga bagay-bagay na ito. Na ikaw pa na nagmumula sa Diyos. Hindi ka nagmula sa mga magulang mo. Ang mga magulang natin ay instrumental lamang sa Diyos, mga kapatid. But ang katotohanan sa mga bagay na ito, tayo ay lumabas kami ng Diyos. Kaya nga ang ating journey ngayon, pabalik sa Kanya. Papunta na sa lahat. We are not turning our back, mga kapatid. We continue going forward. But ang ating makikita doon sa unahan nung naghihintay sa atin, walang iba kundi ang ating pinagmulan. Amen? Kaya,
journey that is leading towards the beginning, which is called the end. Unahan niyo ako. Ang ating maglalakbay ay papunta doon sa umpisa na tinawag nilang katapusan. Of course, mayroong katapusan ng mga bagay. But ang katapusan sa mga bagay, mga kapatid, mawala ang lahat ng bagay sa libutan ito. Di ba sabi niya, the heavens and the earth will perish. But the word of God, which is our true life, sapagkat yung word na yun yung tao, kapatid. Hear me. Ang salita na yun yung tao. Yung tao, yung salita na naging tao, yun yung tayo. Kasama tayo doon. Kagabi, hindi lang na tuloy namin, kagabi, kasi, kagabi kasi, di ba, sabi ni Rinas, Sunday morning, kagabi sa atin, Sabado ng gabi, yan, sabi ko, bro, meron kaming gathering sa church. Service nila. Sabi ng kapatid ko, yung matanda kong kapatid ng babae, sabi niya, pumasok ka para ma-series natin yung, kasi gusto lang malaman, yung last Sunday, titings na aming pinag-aralan. Sabi ng kapatid ko, bumukas na sila. Sabi niya, first time na ang natanggap namin sa offering is 5,000 plus. Pagkatapos daw ako nagturo doon sa offering. Kasi sila, ayaw na magbigay. Kaya sabi ng kapatid ko, kailangan motivate sila na, although hindi na tayo sumunod sa titings, magbigay ka rin. Hindi natin ma-outgive ang Diyos eh. Nag-preach ko doon about offering, mga kapatid. At first time na nagbukas yung mga kapatiran doon, sabi niya first time na nagtatanggap kami 5,000 plus na offering. Dahil sa preaching mo, kaya sabi niya, sa sunod, i-preach mo rin yung communion. Ano ba yung communion? Sunod niya, mag-communion tayo, basta sige. Sabi ko, pinamahan ko na sila. Kung gusto ko kayo mag-communion, no problem. Walang problema yan. Pero nais kong ipaunawa sa inyo yung communion. Ano ba yung communion? Kasi hindi natin mapalitan ng ritual yun, mga kapatid eh. Ang communion is a living experience to the highest level. Yun yung communion. Hindi natin na-fake ang communion, mga kapatid, sa tinapay at bino lang dyan na iinumin natin. Hindi natin na-fake ang communion. Kasi ang communion is a living experience natin sa Diyos. At hindi lang siya communion natin, isang buwan, isa. Kundi, siya ang ating daily bread. Kaya give us this day our daily bread. Hindi po isang buwan lamang tayo kakain sa communion. Hindi po ganon. Kaya nga gusto kong i-share ang communion na ito. Pero kung gusto pa natin communion, okay, wala problema. Communion tayo. Pero always remember, mga kapatid, na yung communion is a ritual. It's only a shadow. We cannot touch substance out of that shadow. There's no substance out of it. Tingnan niyo yung mga anino niyo. Kasi yung ritual, anino lang yun eh. Kung ating anuhin yung anino, wala tayong mahawakan na substance. Ang atin yung substance, alam ba talaga yung sustansya ng communion? Ayun sana ang aming pag-aralan kagabi. Pero hindi natuloy dahil walang signal doon. Wala kasi Pilipinas, grabe yung signal doon. Patay-patay yung signal. Nakapasok akong ilang sandali lang, patay na naman. So sabi ko sa kapatid ko, sunod, linggo lang tayo. Pagkatapos water baptism, kasi ang mga kapatiran natin doon, Pastor, bakit walang water baptism tayo? Gusto namin magkaranas ng water baptism. Di ba ako binautismo mo noon? Ang dami kong binautismo ng kapatid. Nung matapos yung Yolanda, sino doon sa Pilipinas ng Yolanda na bagyo? Doon pa kayo, sister? Wala na? Dito na kayo? Ay, ikaw doon po, Brad? Yung pinakamalakas na bagyo. Mabuti doon sa inyo, dito mama yung Yolanda. Doon talaga sa amin. Nasa ulit ng Tacloban. Grabe talaga. Yan si Francis. Nakaranas yung muntik na yan. Nadatlan ko yan doon sa kanyang tininilahan mga kapatid na yung isang gano'n na, parang isang plywood na malaki na simento. Pabagsak sana sa kanya. Ang nakahawak kabilya lang ng maliit. Si Francis doon sa ilalim ng hagdanan ng katako. Nung pumunta ko doon sa kanya, hindi ko na makilala yung lugar. Napakaganda yung lugar kasi yun eh. Napaka apartment. Magandang apartment eh. Apartment na kayo pamangkin.
concrete na apartment, pero nung dumating ako doon, wasak na, so wala talaga nakatayo. Wala talaga mga kapatid, grabe talaga. Kaya nga, malaman kong tumama yung randa doon sa Tacloban, wala lang nakapigil sa akin. Ako, kauna-una nakapunta mula sa amin sa Biliran, papunta Tacloban. Hindi pa pasable ang mga kalsada ko, grabe nakahambangan ng mga kaway. Pero talaga kasi nandun yung anak ko, nandun yung kapatid ko. Yung kapatid ko, isa mayor sa Register Bench, nandun yung kanyang bahay. Doon talaga mismo sa Tacloban. Parang, tanungin mo si Francis mga kapatid. Yung makikita mo doon parang palabas ng sine. Na yung mga sasakyan naka-lambitin doon sa mga sanga ng kahoy. Totoo yun mga kapatid. Grabing patay. Grabing patay. Mayroon ako na daanan na isang luxury van. Nakasulat doon, sinulat ng kamay na dugo. Dugo ang nakasulat. Ang daming patay. Hallelujah. Nandoon naman ako. Praise the Lord. Pero salamat sa Panginoon dahil buhay siya. Nung makita niya ako, meron hindi ko na alam yung lugar. Sabi ko, ito yung lugar eh. Nandoon pala siya kasi yung mga kasamahan niya, mga taga-Samar, nag-uwian sa kanila, lakad lang mga kapatid. Biro ko Samar yan. Tacloban to Samar, naglakad yung mga kasamahan doon, umuwi sa Samar. Naglakad lang. Si Francis nakita kami, buti na lang siya sa labas eh. Nakita niya ako. Grabing yakapis ka sa akin. Praise the Lord. Nung pumasok ako doon sa kanila, totoo yun mga kapatid, totoo yun. Kaya itong batang ito, talaga, pinagpala ng Panginoon dito. Sabi niya, nung siya na nakahiga na doon, nung bagyo, gano'n na yung kisame. Akala niya, tulugan ko lang ito, pabasa ko wala na. Nako, biglang kurong ng hangin, tanggal yung lahat bubong, tanggal yung lahat. Takbo siya sa baba. Nag-awit, nagmantang na siya doon, ang prison worship doon sa ilalim ng hangganan, mga kapatid. Gano'n na nasa list ka. Salamat sa Panginoon mga kapatid. Yung Psalms chapter 23, hindi pwede nating angkinin yun na tayo lang ang pinapastulan ng Diyos. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Sa bawat araw ng ating buhay, nandiyan ang Panginoon. Amen po ba? We are not aware that we are just fulfilling the plans and purposes of God in the ages. Ito mga kapanahon na ito. At of course, papunta tayo doon sa panghuli, doon sa kahulihan. Ito yung journey natin mga kapatid. Pero kasama natin ang Diyos dito sa journey ito. Amen? Sa ating paglalakbay, kasama talaga natin, hindi na natin alam yun. Basahin natin yung Isaiah chapter 53 verse 6 mga kapatid. Basahin na natin. Mayroon tayong mga nakakawag yan. Basahin nyo yan. Isaiah chapter 53 verse 6. Kasi ito yung kinot ni Peter eh. Hallelujah. Sabi niya, all we like sheep have gone astray. Tayo lahat. Amen? Lahat tayo. Parehas tayo, inilintulad tayo sa isang tupa na nawawala. Mabuti lang ng tupa ang paningin ng Diyos sa atin. Bakit tupa? Sapagkat mga tupa talaga tayo. Sapagkat nagmula tayo sa kamay ng Panginoon. Hallelujah! Baka mayroong kambing at saka tupa doon na makita natin doon sa Matthew chapter 24 o chapter 25 mga kapatid na isinegregate yung tupa at saka kambing. Hindi yung tao na, ikaw masama, ito mabuti. Hindi po. Ito yung nature mga kapatid ng bawat isa. Sapagkat ang bawat isa ay mayroong nature ng tupa at mayroon ding nature ng kambing. Kaya nga yung kambing pala yung ano panaybahin ng kambing eh. Reklamador tayo minsan. Hindi yan, ito si sister ang ito ang mabuti, si brother Ray ang masama. Hindi ganon. Kasi yun yung tinuro sa atin. Ang tinuro sa atin ng church, na pagdating ng Panginoon, kanyang i-segregate yung masama. Ikaw dahil nagsamba ka, tuwing linggo nagbibigay ka ng tithes, dito ka sa mabuti. Ito hindi nagbigay ng tithes, dito ka sa masama, ikaw kambing ka. Hindi ka naman kapatid. Naku po, ito talaga. Napaka talaga ito po
gugustuhin pa ninyo na makinig sa mga ganung mga preaching. Ang hindi natin alam, 2 tao nakatira sa bawat isa. Meron 2 tao nakatira, whether you know it or not, 2 tao nakatira sa bawat isa. The new creation man, which is Christ, sapagkat si Kristo ay nasa bawat isa, hindi yung tanggap-tanggap mga kapatid. That is a reality. That is a present reality. Na bawat isa ay mayroong nature ni Christ, hindi lang natin alam. Hallelujah! Sapagkat ang Kristo ito ay naninirahan na sa kanyang mismong templo na walang iba kundi ang tao. Nandiyan siya sa tao, kapatid. Subalit sakto siya na bagamat nandiyan si Kristo, nandiyan din si Adan. Kasi si Adan ang ating pinagmulan eh. Buhay na buhay si Adan hanggang ngayon. The nature of Adam, kaya yun yung old man na sinasabi sa Ephesians chapter 4. Di ba? Mayroong dating tao, mayroong bagong tao. Sabi, isuot ninyo yung bagong katauhan, walang iba kundi si Kristo. Alisin ninyo yung dating katauhan mo, walang iba kundi si Adan. Praise the Lord. Doon sa chapter 53 verse 6, all we like sheep have gone astray. Ito yung Adamic nature natin. Amen? Kung ma-recognize mo ito, kung ma-acknowledge mo ito, mayroon pala akong ganun. Kasi kung minsan mga kapatid, ginawa nating cloak ito, ginawa nating taguan yung reliyon. Naalala niyo si Iba at si Adan? Nung sila'y bumagsak doon sa garden, kaagad sila gumawa sila kaagad ng kanilang sariling pamamaraan. Yun eh. Nung sila'y nagkasala doon, anong ginawa nila? Anong ginawa? Nagtakip sila. Ang sinabi ng Biblia, they sewed fig leaves to cover their nakedness. Hindi na hinantay na ang Diyos ang gumawa na sila'y takpan. Naguna sila kaagad, ganun ang tao eh. At sa karamihan mga Christians, ginawang cloak, ginawang taguan itong relihiyon. Hallelujah! Para lamang matakpan yung ating kahubaran mga kapatid. Yun ang katotohanan, yun ang masakit na katotohanan doon. Hallelujah! At ang relihiyon naman, daming mga programa para sabihin ng mga tao na buhay na buhay itong congregation ito, napaka-active. At daming mga tao pumunta doon kasi ang tao ngayon na pumunta na simbahan, naghahanap ng entertainment. Amen po ba? Yun ang katotohanan mga kapatid. Pero hindi natin alam yung entertainment doon sa church, hindi cloak pala yun. Pantakip pala yun mga kapatid. Sapagkat kung ating talagang tingnan ang scripture, ang sabi niya ng Panginoon doon kay Martha, napaka-busy mo sa lahat ng bagay na hindi essential. Ang kanyang purpose ay entertain ang Panginoon, sapagkat ang bisita niya ang Panginoon mismo. Kaya hindi mo kaugaga si Martha paghanda sa mga bagay. Siguro pagkain o mga bagay na handa ni Martha para ma-entertain niya ang Panginoon. Imagine, dapat kanyang in-entertain ang Panginoon. Ang kanyang motive is to entertain Christ. Sapagkat bisita niya si Kristo ng panahon. Pero ni-rebuke siya ni Kristo. Ito yung dapat na makita ng bawat isa. Hallelujah. Ang sabi ni Christ, Martha, Martha, you are crumpled of so many things which are not essentials. Hallelujah. Sabi niya, ang nakapili sa ganong kalagayan na nais ko, sabi ni Kristo, ay si Maria. Ikaw hindi magkakaugaga pag-entertain sa akin, si Maria ay hindi. At least si Maria, mga kapatid, umupo sa harapan ng Panginoon. Ito yung dapat natin makita. Nang binigyang importansya ng Panginoon ay kanyang salita. Hallelujah! Kung ang binigyang importansya ng mga fellowship ngayon to entertain the crowd, to entertain the congregation, mga kapatid, talaga mag-review kayo doon sa mga divorce ito, mga kapatid, kung makita lamang natin sa totoo lang. Kasi ang kinakailangan ng Panginoon yung umupo lamang sa kanyang harapan, nakinig sa kanyang salita na mumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? At sabi ng Panginoon doon kay Martha, siya nakakapili at hindi na yan mawala sa kanya.
Yung kanyang pagpili na makinig sa aking salita, wala na siyang ibang ginawa kundi makinig sa salita sapagkat totoo sinabi ng Biblia, man shall not live by bread alone, but by the words that cometh out from the mouth of God. Woo! Hallelujah. Halimbawa, ito yung makita natin mga kapatid. Baka itong fellowship na ito, ilan-ilan lang tayo na halimbawa. Hindi ka ma-discourage sa ating pagiging konti lang. Ang importante, mayroong buhay na salita ang ating nagsalo-salo tayo sa buhay na salita. Bakit ko sinabing buhay na salita, mga kapatid? Sapagkat ang sinabi ng Biblia, we are made by God an able ministers, not ministering the letter of the word, but ministering the spirit of the word. If you want to interpret the scripture literally, it's okay. It's okay. Iyan ang ano. Kaya nga ito nangyari ngayon sa mga fellowship eh. Mas lalong nagwawatak-watak ang katawan ng Panginoon sapagkat interpreting the scripture literally. At ang sabi ng Biblia, interpreting the scripture in literal sense will kill you. Because it is the Spirit that gives it life. The words that I have spoken unto you, the Spirit of their life. Hallelujah. Spiritual talaga mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, I cannot speak unto you as spiritual man. Because as of this day, I need to feed you with milk. Instead na solid food na ang ating makakain, ang solid food is spiritual thing mga kapatid. Sapagkat ang solid food ay intended sa mga grown-up. Amen pa ba? Hindi mo pwede pakainin yung infant mga kapatid na solid food. Ang infant gatas. Sabi ni Pablo, hanggang ngayon, napakatagal na natin nagsama. Hindi ko kayo pwede pakainin ng matigas na pagkain. Ang pinapakain ko sa inyo ay gatas pa rin sapagkat kayo ay mga bata pa. Biro mo na gano'n. I can speak unto you as a spiritual person. Sapagkat ang target ng Panginoon sa atin, yes, pwede natin kainin ang Biblia mga kapatid literal sense. Pwede. Interpret mo ang Biblia ng literal sense. Pwede. Pero intensyon talaga ng Biblia talaga mga kapatid. Dalhin tayo sa spiritual na talaga. Kaya nga ang journey na ito ay babalik mo sa Kanya eh. Babalik tayo kung saan tayo nagmula. We came from a spiritual God. Hallelujah. Harinawa itong New Year na ito mga kapatid. Ating i-welcome ang New Year na ito with excitement. Sapagkat mayroon tayong bagong nakita sa buhay na ito. Mayroon tayong bagong naunawaan na ang buhay na ito pala, hindi lang pala ng ating unang pagkaunawa, na ang buhay na ito ay mag-i-end up sa cataclysmic event, mag-end up sa kamatayan, mag-end up sa wasak ng sanlibutan ito. Hindi pala ganun. Sapagkat kung ganun, ang ating Diyos ay bigo na Diyos, hindi siya totoong Diyos, hindi siya kapangyarihang Diyos, hindi siya perfectong Diyos, hindi siya Diyos ng pag-ibig, hindi siya totoong Diyos. Pero totoong Diyos ang ating pinaglikuran. Kaya nga, it's a matter of, mga kapatid understanding, ano ba talaga ang ating panguunawa sa mga bagay. Tingnan mo ito. Sabi niya, all we like sheep have gone astray. Sa chapter 53 verse 6 mga kapatid ng Isaiah. All like sheep have gone astray. We have turned everyone. Nandiyan ba yun? We have turned everyone. Ang bawat isa talaga to his own way. Kahit ano pang ginawa mo ngayon, takpan yung kalagayan mo, yung relasyon mo sa mga puryal, katotohanan, kapatid. Hindi natin matakpan yan. We turn everyone in our own way. But then, salamat. Sabi niya, but the Lord has laid the iniquity of us all. Ang lahat ng ating pagkukulang, ang lahat ng ating kasalanan, ang lahat ng ating kamalian, ang lahat ng ating kasamaan, pinasan ng ating Panginoon, mga kapatid. Yan ang dapat natin pisalamatan, mga kapatid. Hallelujah.
Yun yung kinod ni Peter. 1 Peter chapter 2 verse 25 yun doy. Yun yung kinod ni Peter, mga kapatid. Kung ating basahin yung 1 Peter chapter 2. Nang sinabi doon sa Isaiah, yung origin talaga ng, kaya nga yung etymology ng scripture, yung origin ng salita na yun, doon sa kay Isaiah. Ang sabi ni Isaiah, all will like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. So it involves all mankind. Lahat ng tao ay nawala sa harapan ng Panginoon. Kaya, pwede natin i-apply yung Luke chapter 15. Mayroon siyang 100 sheep, mayroong isa na wala. At iniwan yung 99, hinanap yung isa. At sinabi ng Biblia, natagpuan na yung isa na yun. Hindi tayo biniti ng scripture, mga kapatid. Pinakita ng scripture ng lahat ng hinahanap ng Panginoon. Ay kanya natagpuan. Sabi niya, I came to seek and to save that which was lost. Hallelujah. Kaya dito sa 1 Peter chapter 2, kung ating tingnan itong sinabi dito, verse 25, for ye were a sheep going astray. Saan nagsimula itong kinot ni Peter na ito? Isaiah chapter 53 verse 6. Na tayong lahat ang pinatungkulan. Kaya nga, the Lord is my shepherd, I shall not want, involves all mankind, mga kapatid. He is the shepherd of all the souls of mankind. Hallelujah. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. Ito yung ating journey ngayon. Kasi lahat tayo nawawala, lahat tayo umalis doon sa presensya ng Panginoon. But ngayon, sabi niya, ibabalik kayo sa totoong may-ari ng inyong kaluluwa. Wala iba kundi si Kristo. Ito yung ating journey, leading towards the beginning, which is called the end. Hallelujah, mga kapatid. Kaya pala, bagamat dumaan tayo ng kakatakot na journey mo, karanasan sa journey ito, alam niyo ba na ang sabi ng Psalm chapter 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pasture. He leads me beside the still waters. He restores my soul and He guides my path in righteousness for His name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Hallelujah. Tingnan niyo doon, mga kapatid. Ang pinaka-principal actor dyan sa buhay ng tao na iba kung nakagagawin. Nakita niyo ba yun? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pasture. He leads me beside the still water. He restored my soul. Siya palagi. Kasi siya nga ang ating shepherd. Hindi lang sa akin, hindi lang sa inyo, kundi shepherd sila lahat ng tao. Hindi lang lahat ng tao, kapatid. Hallelujah. Kaya siya ang principal actor sa buhay ng tao. At of course, kung siya ang shepherd sa lahat ng tao, hindi pwede mabibigyan ang ating Panginoon, guiding us towards the beginning. Hindi pwede mabibigyan siya. Ang sabi nito, for you are a sheep going astray, but are now. Ito yung ating journey. Hallelujah. But are now returned. Tayo ay pinunumbalik doon sa pastor ng ating mga kaluluwa. Hallelujah. Salamat sa inyo. Naranasan ninyo yung pagbabalik ng Panginoon ngayon. Unti-unti ang ating mga pangunawa. Unti-unti ang ating pagkilala sa Diyos, mga kapatid. Unti-unti binago. Unti-unti lumaki ang ating pangunawa sa Diyos. Napakahalaga ito sapagkat nakabatay dito ang ating pananampalataya. Kung ang pangunawa mo sa Diyos mo ganito kalaki, ang pananampalataya mo ganito rin kalaki. Kaya kinakailangan mag-improve yung pangunawa mo sa Diyos. Noong 2024, kung ganito lang kalaki ang pangunawa natin sa Diyos, halinawa ngayong 2025. Kapatid, hindi mabibigo ang Diyos. Kahit sa sinong tao. Hindi siya pwede mabigo. Pero kung ang tao ay manatiling suwael, manatiling siya matigas sa harapan ng Panginoon, nandyan pa rin ang Panginoon. Hindi siya susuko sa iyo. Hindi siya susuko, kapatid. Kaya nga meron kanta, for your stubborn love.
Narinig niyo yung kanta na yun? That never let go of me. Alam ni Sister Opel yun, yung kanyang mga paborito noon eh. Alam niyo si Opel ay magaling kumanta yan? Oo, mga kapatid. Siya ang music director doon sa church ng Pasita. Ako naman ang music director sa church doon sa loob. Iisa kami pastor. Iisa kami pastor, Pastor Ben Francisco. Siya ang registrar sa Bible School. At the same time, choir directress doon sa Amazing Grace Bible at School Center, Amazing Grace Christian Fellowship. Ako naman, ang music director doon sa loob ng kulungan. Hallelujah. Talagang pag ganun ang Panginoon, no? Praise God. Praise the Lord. Kaya, ulit, balik tayo doon mga kapatid. Lahat ng tao ay ang Panginoon ang isang actor talaga sa ating mga buhay. Siya ang nagtutulak sa atin. Kung tingnan mo nga yung ano na yan, sa Psalms chapter 23, puro siya. He maketh me to lie down in green pasture. Yung green pasture, of course, they speaks about spiritual things. Yung green pasture, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Ano ba ang salita ng Diyos? Ang pangunahang salita ng Diyos? Salitang walang kapuluhan? Salitang walang ibig sabihin? Salitang literal lamang sa ano? Anong pangunawa mo sa Panginoon? Mental image ng Diyos. Kasi karamihan sa atin, pinipicture natin ng Diyos na parang isang matandang tao at mayroong bigutin na makahaba ng kaumunod sa langit. Yun ang ating pag-picture sa Diyos. Ang katotohanan ng Diyos, hindi ganon. Wala siyang katawan. Wala, espiritu siya. Pero ating, yung mga mental image sa ating nabubuo, sa ating pag-imagine sa Diyos, mga kapatid, yun ba? Ating pag-unawa sa Panginoon? Yung green pasture na sinasabi ng Biblia, He leads me besides. Sabi niya, He maketh me to lie down in green pasture. Of course, this speaks about the scripture. The word of God. Green pasture ba ang word of God para sa'yo? Kasi yung green pasture, yung bang sariwang sabsaban. Sapagkat siya ang ating pastor at tayo ang mga tupa. At dinala tayo ng Diyos doon sa sariwang sabsaban, kapatid. Sariwa ba ang sabsaban na kinakain mo? Kasi kung tingnan natin yung kinakain ngayon sa church, mga kapatid, puro mga canned goods. Wala ka na ibang mapakinggan doon eh. Salvation, faith, repentance, baptism, rapture, ano pa? The coming of Christ, the second coming of Christ, millennium, new heaven and new earth. Yun ang mapakinggan mo doon. Walang ano. At puro future. Walang present reality. Kaya naghihintay ka sa rapture, naghihintay ka sa langit, naghihintay ka kay Kristo. Kaya ang communion, mga kapatid. Kasi sabi doon sa communion, do this in remembrance of me until Christ will come. Yung word na until Christ will come, napakalaking ano yun, kapatid. Kasi para sa mga taong may mata sa Espiritu, nako, kaya kailangan i-assimilate mo yung salita ng Diyos eh. Kasi yung coming of the Lord doesn't happen at the physical sky. The coming of the Lord has already. Nandiyan na, ang coming ng Panginoon. Pero yung total coming ng mga kapatid, manifestation of Christ, the revelation, the appearance of Christ, will happen as you assimilate the word of God. Sabagat ang coming ni Christ pungyari sa bawat isa. Hindi ko mula doon. Makita si Kristo sa katawan ito. Makita si Kristo sa buhay nito. Kung mayroon kang revelation sa ganon, ito yung totoong communion. Kaya kailangan kumain ka sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya ito, walang hahalaga ito. Sabi niya, He maketh me to lie down in this green pasture. Saan ka ba dinala ng pastor mo? Kasi kung si Kristo ang pastor mo, kapatid, pakinggan ninyo ako. Tiyak na dadalhin ka sa sariwang sabsaban. Amen? Kaya ano ba klaseng pastor ito nag-lead sa church ngayon? Nag-lead sa church, mga kapatid, into more confusion
Hallelujah. May oras pa ako. Okay? Mayroon pa. Mayroon pa. Baka singilin tayo ng bayan. Hallelujah. Tingnan mo mga kapatid. The Lord is my shepherd, I shall not want. 10 minutes, Pastor. Ha? 10 minutes lang. Okay, sige. Ilan minuto pa? 10. Okay lang. Okay lang. Hallelujah. Alam mo niya, He make it me to lie down in green pasture. Ito spiritual talaga. Saan ka ba dinala ng Panginoon mo? Kung si Kristo ang yung pastor, ano ba yung kinakain mo ngayon? Sariwang sapsaban mo yun? Sariwang pagkain ba yun? Solid food ba yun? Yung sinabi ni Paul? Kasi yung solid food is intended for a mature individual, mga kapatid. Hindi solid food para sa mga babes in Christ. Doon pa lang makikita na natin, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi niya, He make it me to lie down and He leads me beside the still waters. Tingnan mo yung still waters, mga kapatid. Kasi yung waters in the scripture is the word of God. Di ba may sabi niyo doon sa chapter 5 ng Ephesians chapter 5? Nalilinis tayo ng tubig ng Diyos na walang ibang kundi ang salita. Kaya yung water speaks of the word of God. Pero mayroon siyang sinasabi, still waters. Yung still ay napakalinaw na tubig, mga kapatid. Kasi yung tubig na shallow na tubig, mga kapatid, napakaingay. Do you hear me? Kaya leading us into still waters, hindi na natin ng pastol ito doon sa malalim na parte ng tubig. Malalim na pangunawa sa kanyang salita. Malalim na salita ng Diyos, kapatid. Kaya sinabi ko sa inyo, kung you want to interpret the scripture superficially, so be it. Pero hindi yan ang intensyon ng Panginoon. Nilid niya tayo doon sa malalim na parte ng tubig. Hallelujah. Sabi niya, He make it me to lie down on green pastures, He leads me beside the still waters. Again, itong still waters, mga kapatid, yung malalim na pag-unawaan natin sa salita ng Diyos. Sabi niya, He restored my soul. Kasi yung soul kasi is our mind, will, and intellect. Yun yung kaluluwa. Ating pag-unawa nun sa kaluluwa, yung mga may kalansay doon sa simenteryo, yun yung kaluluwa. Hindi ba, kapatid? Ang kaluluwa talaga, in real sense ng kaluluwa, it speaks about our mind, our will, our intellect. Yun yung kaluluwa ng tao. Kasi yung ating mind, nag-manifest siya sa buhay. Kasi ang buhay, spirito eh. Spirito ang buhay. Hallelujah. Yan nga, the words spoken to the spirit and their life. Pero hindi makikita yung spirito. Ang kaluluwa siya nagpapakita sa spirito doon sa loob. Kaya kaluluwa siya nagpakita na may buhay pala doon sa loob. Sa pagitan yung kaisipan mo, sa pagitan yung mga kalooban mo, paggawa mo, sapagkat may buhay doon sa loob. Ang sabi nito, restoring your soul. Bakit pa, Pastor? Ano ba yung restoring your soul? Ano bang klaseng pag-uunawaan natin? Ano bang klaseng pag-uunawaan natin ngayon? Anong klaseng kaluluwa meron tayo? Ang kaluluwa ni Adan, yung pag-iisip ni Adan, yung understanding ni Adan, yung wisdom ni Adan. At sabi nito, He'll restore our soul. Kaninong soul? Of course, the understanding, the mind, the intellect, the knowledge of Christ. And it is the mind of Christ, mga kapatid. Hallelujah. Restoring my soul, and He leads me in the path of righteousness. Ito yung totoong pastor. Ginayad tayo doon sa buhay na matuwid na buhay. Amen po ba? Hari na makita natin ito, mga kapatid, sa New Year na ito. At i-personalize yung pagiging pastor ng Diyos sa ating buhay. Siya ang pastor ng bawat isa. We are now turned into the shepherd and bishop of our soul, according to 1 Corinthians chapter 2, verse 25. Ito yung ating journey ngayon. Ibalik tayo doon sa totoo nating pastor. Sabi niya, He restored my soul, He leaded me in the path of righteousness for His name's sake. Bakit name's sake, mga kapatid? Taglay-taglay kasi natin ang buhay ng Diyos eh.
Walang isa man sa atin na lumabas sa sanlibutan ito na ikaw mismo may gusto. May Diyos na may gusto sa lahat ng ito. Ang buhay ng Diyos ay taglay-taglay natin. Kaya for the sake of the life of God, mga kapatid, ginawa ito. Kaya nga si Kristo ang pako sa krus eh. For the sake of that life given to us. Hindi siya namatay dahil pugi kang tao, magandang babae ka. Hindi. Namatay siya dahil mayroon kang buhay ng Diyos na sa loob mo. Yun ang dahilan bakit namatay si Kristo. Bakit binigay niya kayang buhay doon? Kasi mayroon siya nakita na pearl of great price sa loob natin. Mayroon nakita na treasure, mga kapatid, sa loob. In an earthen vessel. This is the earthen vessel and there is a treasure inside of us. Kaya nga namatay si Kristo doon dahil sa treasure na yun eh. At ang treasure, buhay ng Panginoon. For His name's sake. Hallelujah, hallelujah. Ano sabi niya dito, mga kapatid? Though I walk through the valley of the shadow of death. Hindi ko alam kung matapos ko ito, mga kapatid. Sapat napakalalim dito. Walking in the valley of the shadow of death. Kailan nag-umpisa ito? Sapagkat nung tayo lumabas sa kamay ng Diyos, hindi valley of the shadow of death ang ating naranasan. Lumabas tayo sa kamay ng Diyos, mga kapatid, taglay-taglay natin yung nature ng Panginoon ng araw na yun. Pero siya kasi ang may agday, siya may gawa. Binaba tayo, binagsak niya tayo. Sa paraan nung tayo binigyan niya ng forma. Pero nung tayo lumabas tayo sa kamay ng Diyos, almost perfect, mga kapatid. Kaya nga nandyan siya yung involvement ng Panginoon sa ating mga buhay, nandyan talaga eh. Binagsak niya tayo. Nung tayo binagsak, mga kapatid, atin na naunawanan si Adan. Nung binagsak siya ang tao doon, nakita natin si Adan, mga kapatid. Nagkaroon ng procreation. Nagbuntis si Eva. Ang Adam knew Eve. Yung knowing Eve, mga kapatid, nagbuntis si Eva. At yung kanyang pinanganak, not in the image of God. Sapagkat nung ang Biblia nasabi nung mga anak si Eva, mga kapatid, hindi mo siya nanganak nung sila'y nasa nature pa ng Panginoon. In the image of God pa. Pagkatapos ng bumagsak, doon na nanganak. Ba? Si Cain, at si Abel. Kagad-agad nakita ang ating kasamaan. Pa? Yung patayan ng panganay ang pangalawa. Lumabas ang kasamaan kagad. Yung pagbagsak na natin, nag-resulta talaga mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, nanganak si Eva, hindi na sa larawan at imahe ng Diyos. Kundi nanganak siya at ang kanyang pinanganak ay larawan na mismo ni Adan at ni Eva na mga makasalanan. Doon ang unang pagbagsak natin, mga kapatid. Doon ang unang nakita natin yung ating journey. Ang bawat isa ay nagsimula yung ating valley of the shadow of death nung tayo ay binuntis ng ating ina diyan sa kanya tiyan. Kasi yun ang umpisa ng ating buhay maghihilaman eh. Amen po ba? Kaya though I walk through the valley of the shadow that speaks of us in the womb of our mother, nagsimula noon. Nagsimula yung buhay natin sa laman doon sa tiyan nating ina, but we start departing from that. Nag-start nung ating nalimutan na kung sino ba talaga tayo. Palayo tayo mga kapatid. Mula nung tayo binuntis ng ating ama, ng ating ina. Palayo sa Diyos. At doon sa ating palayo sa journey ng mga kapatid, nalimutan na talaga ng bawat isa kung ano tayo at sino tayo. Mind you, my brothers and sisters, kung alam natin ang ating origin, alam natin kung saan tayo tatapos. If we know our origin, we know our end. Amen po ba? Kaya kung ang iyong pag-unawa sa iyong origin, nagmula ka lang siyang ina, matatapos ka doon sa sementeryo. Pero kung alam mo yung origin mo na bumula ka sa Diyos, hindi ka matapos sa sementeryo, kapatid. Matapos ka doon sa Diyos. Babalik at babalik tayo lahat sa Diyos, mga kapatid. Napaka-masalimot ang journey ng buhay na ito natin tinahat. Mula na tayo, binuntis sa ating ina. Praise the Lord. Nalimutan na tayo kung sino tayo. Kaya nga, naalala niyo si Job? Nung si Job tanungin ng Panginoon, Job, saan ka ba? Nung aking itinayo ang pundasyon ng sanlibutan. Saan ka, Job?
Alam po ninyo, hindi ito itatanong ng Panginoon kung hindi totoo. Amen po ba? Kasi ang karamihan ng pangunawa dito, parang naglalaro lang ng Diyos ng salita. Hindi po laro ng Diyos ito, mga kapatid. Totoong tanong yun. Saan ka ba nung aking tinayo ang pundasyon ng sanlibutan? Yan ang mo ayon tayo. Job chapter 38, verse 1 to 7. Hallelujah. Sapagkat ipinaribahan lang ng Diyos sa atin yung ating pinagmulan, kapatid. Ang ating pangunawa, nagmula tayo doon sa tiyan ng ating ina. Hindi natin alam na before that happened, mayroon na tayong relasyon sa Diyos. Yung term na morning star at term na son of God, sino yun? Kaya nga Santo Say na morning star ating nililigay kay Satanas. Hindi po. Ang morning star lang iba ko si Kristo. At yung son of God, of course, si Christ. But in that verses, mga kapatid, in that verse sa Job chapter 38, ang sons of God, wala ibang mga tao. Sabagat si Kristo ang ating panganay at ang lahat ng tao ay conform kay Kristo, mga kapatid. Tingnan mo yun ito. Tingnan. The Lord answered Job out of the world and said, diretso sa verse 4, Toy. Para hindi tayo magtagal. Inano ko lang ito, mga kapatid, para maalala natin ang ating totoong kalagayan talaga before ang tao na ang salitang ito ay naging nagkataong tao. Job chapter 38, verse 4. Where was thou when I laid the foundation of the earth? Again, hindi ito tatanong ng Diyos kay Job kung hindi totoo na nandun si Job. Kaya, ang tanong ng Panginoon, lumagpas doon sa kalagayan ng Job bilang pisikal. Amen po ba, mga kapatid? Pinaunawa ng Diyos, saan ka ba Job noon? Bago ka naging pisikal. Sapagkat na tayo ay kasama doon sa Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kasama tayo doon kasi yung Word na yun ay naging tao. Amen po. John chapter 1 verse 1 to 14. Kaya tinanong si Job ng Panginoon, saan ka ba Job? Nung aking itinayo ang pundasyon ng sanlibutan, declare if thou hast understanding. Hindi ito sinungaling, kapatid. Totoo ito, tinanong ng Panginoon. Totoo tinanong si Job. Nakanawaan mo ba? Naalala mo ba? Kung mayroon ka pang naunawaan. Sige nga, sabihin mo sa akin, saan ka ba nung aking tinayo ang pundasyon ng sanlibutan? So meaning doon na tayo. Meaning si Job na doon na, kapatid. Amen po ba? Hallelujah. Kasi nga kasama tayo sa Word. Yun yung naging tao. Wow! Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sabi niya, what laid the measure of it, if thou knowest? Kung ikaw naunawaan mo pa ito, or who hath stretched the line upon it, whereupon are its foundation fastened, or who laid its cornerstone, when the morning star. Naalala yung morning star? Yung morning star nating inattribute doon kay Satanas. Why hast thou fallen from heaven, O morning star? At ating sinabi si Lucifer ay si Satanas. Hindi po. Si Lucifer ay si Adan. Kasi si Kristo ang bright morning star. Si Adan ang morning star lamang. Kaya bumagsak siya. Si Kristo hindi bumagsak sapagkat siya ay bright and morning star. Kailanman ang morning star na yan ay hindi para kay Satanas, kapatid. Pero sa to say, yun yung pangunawa ng church na yun. Amen? Sabi niya, when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. Sino itong sons of God? Kasi si Kristo, son of God. We cannot change that fact, mga kapatid. Sino itong sons? Ako sa tao. So nandun na pala tayo. Yun yung pangunaw, yun yung ating harinawa. Makita natin na nandun na pala tayo, kapatid. Bago pa tayo naging tao sa pisikal. Kaya nga yung pangunawa natin, kung diyan lang tayo nagmula sa tiyan ng ating ina, tayo ay nagkakamali, mga kapatid. Doon pa lang sa umpisa, kasama na tayo ng Diyos. Eh, yung Book of Revelation is just to remind us, recollection, kumbaga ang Book of Revelation, upang maunawaan natin kung sino ba tayo nung tayo lumabas sa kamay ng Diyos. Amen po.
So, halinawa, kung wala na akong oras, praise the Lord. Halinawa, itong bagong taon na ito, pasalamatan natin ang dating taon na nakalipas. I hope and pray that we'll learn from the past. Amen? Pero ating tanggapin, ating i-welcome itong bagong taon na ito ng isang bagong pangunawa na ang Diyos pala ang naglilid sa atin mga kapatid. Pabalik sa Kanya. Papunta tayo sa unahan, pero yung unahan na naghintay sa atin, walang iba, kundi katapusan sa lahat ng bagay. Diyos ang naghintay sa atin. Hindi po impyerno naghintay sa atin. Hindi po si Satanas ang naghintay sa atin doon. Ang naghintay sa atin walang iba kundi ang Diyos. Mayroon tayong buhay na pag-asa sa buhay na ito. Napakatiyak ang plano ng Diyos sa tao, mga kapatid. Napakasigurado. Napakasigurado. Karinawa, na-encourage tayo sa ating pakinggan niyo, mga kapatid. Hallelujah. Happy New Year sa ating lahat. Ano ba yan? January 5. January 5 ngayon. Bukas, umpisa na naman. Trabaho na naman kami. Akala ko lang katapos ang bakasyon. Trabaho na naman. Si Ate Opel kahapon, nung ano pa nag-umpisa, nung Lunes, may trabaho na sila. Ako bukas pa ako, babalik sa trabaho. So salamat sa Panginoon mga kapatid. Ating pasalamatan muna ang salita natin na pakinggan. Father, we thank you Lord sa iyong salita ngayong umaga, Panginoon. Salamat po sa revelation mo, Panginoon. At maraming salamat ng bawat sa Diyos ay sinamahan mo itong journey ng buhay na ito. Itong nakbayan ng buhay na ito ay nandiyan ka. Sinamahan mo kami mula sa umpisa. At salamat sa katapusan sapagkat kung alam namin kung saan kami nagmula, doon kami matatapos sa Diyos. Halinawa, nagbigay ito ng pag-asa ng bawat sa amin na hindi ito failure ng Diyos. Hindi siya frustrated sa aming mga buhay, kundi successful ang Panginoon sa bawat sa amin. Samahan mo kami, Panginoon. Samahan mo bawat sa aming mga pamilya, aming mga mahal sa buhay. Samahan mo kami, Panginoon, sa journey na ito. Maraming pong salamat. In Jesus' name. Amen. Happy New Year sa ating lahat. Praise the Lord. Wala na. Sige mga kapatid, doon tayo sa... Tayo magsin tayo. Sabi ni Sister Jonah, ako na sa offering. Mga kapatid, atin na talaga yung about tithes nung nakaraan. At atin nakita na hindi pala yung legal. Ang tithes ay illegal. Illegal mga kapatid ang tithes. Illegal. Kapag we are not already under the law. So nandiyan na tayo. Kaya nga yung 2 Corinthians chapter 9, yung sinabi niya magbigay tayo sa bintang yung kasing-kasing, in-address ni Paul yun sa mga Gentiles, sa atin, na mga Hintil. We are not a part of the Commonwealth of Israel. We are Gentiles. Kaya yun yung salita ni Paul, na magbigay kayo sa ligtas niyang kasing-kasing. Sa ligtas sa inyong mga puso. Kung magkano ang indikta ng Panginoon sa puso mo, sabihin. Hallelujah. Huwag kayo magbigay grudgingly. Yung bang hindi mo gusto. Hindi tayo pagpalain nun. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. So, magbigay tayo. Aawit mo tayo? Aawit mo tayo. Bago tayo mag-pray. Bang, sige,
Hallelujah. Ngayon, dalangin, Panginoon, ikaw magpala sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako, Diyos, na we cannot outgive you. Bakit ikaw nagbibigay talaga. Ikaw nagpala sa aming mga buhay. Kaya kami nakapagbigay sa iyo ng mga bagay na ito. Sapagkat una mo kami binigyan, Panginoon. Kaya purihin ka sa hapon po ito. Pagpalayan mo aking mga kapatid. Hallelujah. Sa hapon po ito. In Jesus' name. Amen. And amen. Announcement. Okay, next week, Pastor, ano magsimula tayong communion? Okay, so next week, may communion na tayo. Oh, provide ang Panginoon. Marami. Inform na natin sa pastora next week. Siya mag-ano. Sino ang closing prayer natin, Mr. Joe? Okay. Tawid muna tayo ng victory song bago tayo magkaroon ng mag-closing prayer.